Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 12 to January 18, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Lumabas na siya. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Pisces, magkaiba ang general reading, At magkaiba ang personal reading. At vice versa, no? Paki-research pag hindi nyo naintindihan para hindi kayo maligaw sa ating reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sa iyo. Igalang natin kung kaninong energy ang ating nakukuha, no? Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. May boot ka. Tingnan natin. Para kay Pisces, please show me. Uy, tingnan mo, Clover. Sana makuha natin. Pero there's a luck. Ibig sabihin, there's an achievement. Ako nakikita sa'yo. Either to a love, either to a career or money. Kung may mga mag-grow o may mga kasiyahan, no, na magaganap sa'yo, you have the key. Okay, tingnan natin ang iyong angel. Para nakakita na kayo ng mga repeating numbers, no? Hindi siya lumabas. Hindi siya lumabas. Ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Diba? Yan. 2-2-2 alignment. Uy, 9. Okay, parang may something You need to release something, Kailangan is a balancing. Or you need to release something in your life, no? Finances, balance, success, wealth, cycle. May mga cycle na kailangan mag-end, no? What goes around, comes around. Your current circumstances are ending, so you might take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of a cycle or a chapter may be helpful. How can you make room? How can you make room for something new to emerge? May mga dapat kang i-arrange o may mga dapat kang i-release sa buhay mo, no? Halimbawa, a relationship na very toxic, I have an addiction. Halimbawa rin, mapalagastos ako. Halimbawa rin, yung trabaho ko hindi na good. Mga ganun, no? To success. O kaya, kailangan mo ng balance when it comes to your health. Kailangan balance. Kailangan mo na mag-exercise. Kailangan mo ng basta yan, releasing. Dapat lang to. Dapat 4 Dapat 1. 3 ka lang. Talagang 3 ka lang. Okay. We have the dark man. Maybe you are dealing or ikaw ito, dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Maaring tatay mo, maaring kapatid mo, maaring mahaba buhok niya, maaring may ganyan siya, balbas siya, maaring makapalang kilay niyo yung tao na kilala mo, di ba? Kung sino man siya. Parang ang sungit nitong tao na to. Or handle lang yung pagiging serious and strict. Okay, we have the panel. Period or frustration, lesson to be learned. Ay, ito na yun, Kailangan mong ma-learn, sa mga frustration na nagaganap sa'yo. Yun nga, ito is the releasing, no? We have the 9-9, releasing na yan. At kailangan mong maintindihan. Dalili is a maturity situation, no? Kailangan ngayon is a purity, kasi sa white kasi, and spiritual love. And we have the bear. Danger especially in the money and matter. Kasasabi ko lang kanina. Diba? Baka may problema kayo sa money or sa trabaho nyo. Diba? Increase your effort if you want to achieve your goal. Mukhang kulang ng effort. No? Kung saan mang aspeto ng buhay nyo yan, you need. We have the February. Happy birthday. Diba? Pisces is February. Yan, may mga a blow of emotions, a blow of storm, or
or problema to, no? Sa nakita ko, no? Kasi tingnan mo siya, di ba? Maaring ito is a 2, kasi 2 rin siya, February is a 2, di ba? February 2, o kaya end of February, o kaya is alignment, ayan. 2 is also alignment kasi, ayan, alignment yourself in a good way, release something or give more effort to achieve that goal or malakpasan yung mga bagay na yon, no? We have the 21. 21, may blockage ka nga. 24, 32, and 33. May blockage ka nga kasi nandyan si Mountain. Kailangan mo i-release tong blockage na to, no? At kailangan mong harapin, no? Sa nakita ko dito. Okay, nagkakaroon ng mga blockage, nagkakaroon ng mga obstacle, no? May mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga delay to pursue na kailangan mo talaga na i-release yon at kailangan mo talaga na mag-put some effort talaga. Bigay ka ng effort doon. Parang you have an enemy. Siguro iba sa inyo, sarili nyo na lang din yung enemy mo. Or you have an enemy to release, di ba? O paano man niya, maaring love life, maaring mga kasamahan sa trabaho, maaring mga kaibigan, o yung mga sitwasyon na hindi nakakagut sa iyo na sinasabi dito na kailangan mong i-release. Di ba? Kasi kung ano yung ginagawa mo, halimbawa, babalik sa'yo. Di ba, what goes out comes around. Halimbawa, inom ako ng inom ng alak. Halimbawa lang inom ako ng inom ng alak. Tapos, at darating yung time, babalik yung sa akin. Kasi magkakasakit ako. Diba? Halimbawa, yung hindi ka pa natututo sa toxic situation when it comes to a love life. Diba? Parang paulit-ulit na ganun. Hanggang sa mga seconds, sa mga susunod na ano mo, na related ang love, ganun pa rin mangyayari sa'yo. Example ko lang yun, mga ganun. No, kailangan mong maano to si blockage. May taong matigas ang ulo or hindi siya nakikinig sa nakita ko dito. Someone have a limitation or there's a boundaries. Ako nakita. Don't be delay, be responsible sa nakita ko dito. You need to commit yourself. Tanda mo na sa iyo yung key. Lahat ng solution, lahat ng gusto, if you want to fulfill something, sabi nga dito, fulfillment, effort, diba? Nasa sa'yo yun. Kung gusto mo ma-fulfill yung mga bagay-bagay, nasa sa'yo yung susi. Ikaw at ikaw yun. Ikaw ang magbubukas nun kasi nasa sa'yo yung susi. Ikaw yung magbabago ng destiny mo. No? Don't focus on emotion. Don't focus sa sa blockage na to. Tandaan mo, the key is yours. Be responsible. Kailangan sa'yo disiplina. Or, tandaan mo, you are the authority of your life. Diba? Kailangan maintindihan mo, magkaroon ka ng confidence, kailangan alam mo yung purpose mo. Kailangan alam mo yung main concern mo. Kung this is a love, wag mo ibaba yung ego mo. Diba? Kung hindi naman nakakagood at siya nagiging blockage mo, hindi naman din good yun. Diba? Kailangan, you need to more trust to your intuition. Wag mo maging habit yung part na yun o yung emotions, ganyan. And yung iba sa inyo, siguro nagkakaroon kayo ng reflection from the past situation na maaring gano'n, na related ang love life, na maaring related nagiging mga blockage sa'yo, no? Na nakapagbigay, na may taong matigas ang ulo, maaari itong si Darkman, di ba? Maaring gano'n sa iba, no? Nagkakaroon ng mga moody type sa iba sa inyo, or may tao na gano'n, or vice versa tayo, Andito rin yung sitwasyon na tandaan mo, the luck is in your side, the growth, and the achievement to fulfill is nasa sa'yo. Iba dito nagkakaroon ng extension, or nandito yung the positivity, di ba? Is nasa sa'yo. Yan, may mga positive naman, ako na nakikita na darating sa'yo, pero, siyempre, may mga dapat kang i-release doon. Yung mga positive naman. Maybe you are related to Aries, this is you, Pisces, Leo, and Sagittarius. Kailangan ng alignment, siguro na nawawala kayo sa, nami-misalignment kayo, no? Kailangan ng alignment ngayon.
Maaaring dito nagkakaroon ka ng alignment when it comes to your connections, to your friendship, to your romantic relationship, sa family. Ayan, actually, sa family ties, yung mga, kailangan dito is a balance. Maaaring nagkakaroon ng mga, there's a life choices, nakikita ko to. And commitment, and trust. Trust ka lang. Tingnan natin, Pisces. Namatay na naman yung iPod ko. Just wait a minute. Pisces. Pisces, please. Nagkakaroon naman ng enlightenment sa inyo, Kailangan lang talaga na lakas ng loob, confidence lang din, tsaka kailangan alam mo yung purpose mo at alam mo yung main concern mo. Pisces. May mga tao or may tao, ikaw or vice versa, may tao na parang hindi ka gusto. Or galit. Ganyan. Kakaroon ka ng enemy. May enemy ako nakikita. Okay, so nakita ko sa'yo dito, yes, may mga problema, Maaring iba siya, may problema kayo sa trabaho nyo, may problema kayo sa pera, ganyan, or sa family also, sa nakita ko dito. May mga, handito kayo sa sitwasyon mo, kung nasaan ka man sitwasyon, na parang naboboard ka. Parang hando ka sa sitwasyon mo na paulit-ulit na lang yung nangyayari sa'yo. Ganyan. Ando ka sa part na yun. Parang ang daming nag-fail o may mga nag-failure situation. May mga sitwasyon na nag-dead end sa'yo. Yan. Parang may mga ganun. Parang nahandito kasi yung lack of confidence with something. Parang you're not stable kung nasaan ka sa ngayon, sa nakikita ko to. Parang you need to give kunin mo lang yung sa'yo doon na, you need to give an effort and hard work to achieve nga, sabi nga diba dito. Kaya dito si Buti. You need to give an hard work and effort to something to achieve the 10 of Cups, diba? Ang sinasabi dito, kailangan mo maging stable. Don't focus to a situation na nag-failed, na nawala or hindi nag-success. Huwag ka doon, Magbigay ka ng effort talaga. As in, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Parang nagkakaroon ng parang kahit gawin mo ang isang bagay sa buhay mo, sa nakikita ko dito, kahit gawin mo yung isang bagay sa buhay mo, hindi ko nakikita na ma-achieve mo yun ng Kasi misalignment to eh. Oo, hindi siya naka-align. Ganun. Kailangan mong manindigan or kailangan mong protektahan din yung sarili at depensahan, Or maybe dinidepensahan mo yung sarili mo o talaga nagkakaroon ka talaga ng boundary. Nagkakaroon ka ng limitation sa sarili mo siguro for your family, to a relationship, or to a work. Ganyan. Maaaring nagkakaroon ka ng limitation, you have boundaries, or vice versa. Maaaring yung tao na yun, may boundaries sa'yo. Ganyan. Nagiging mabagal ang lahat ng bagay sa'yo. Kayo, sa nakita ko dito. Tingnan mo. Diba? The Tower. May tao na makikipag-usap sa'yo? Or vice versa? May tao na makikipag-usap sa'yo. Andito yung sinasabi niya na you need to abandoning something. Or andito yung sitwasyon na parang they give you a support and advice sa nakita ko dito. Parang hindi na yung sitwasyon na kailangan mo you need to walk away or to escape, or to letting go, or to withdraw yung sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya, ganyan, sa nakita ko dito. Kailangan mo, yung mga disappointment mo yan, kailangan mo nang i-let go yun, ganyan. May taong susuporta daw sa'yo. O na kailangan mo na magkaroon ka na daw na kailangan magkaroon, nabubulol ako,
magkaroon ng mental clarity to decide, no? Kumbaga, this is a time to step up, kumbaga, ang sinasabi sa'yo nitong tao na to. Maaring tutulungan ka niya, ganyan. Parang kaso naguguluhan ka ngayon eh, no? Kung anong direksyon ang gagawin mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang yun nga, paulit-ulit yung mga nangyayari sa'yo na kailangan mo na ngayon manindigan. Kasi why? It's time to focus, or it's time na kailangan mo ng strong will or malakas dapat ang loob mo para magkaroon ka ng improvement sa sarili mo. Kailangan is, you need to be now is to be practical. Kailangan magkaroon ng progressing, magkaroon ng effort. And syempre, you need to dedicate to your goal, no? Sa nakita ko dito. And nandun ka nga sa sitwasyon mo na maaaring may mga pinag-iisipan ka or may mga sinisiyasat ka o naghahanap ka ng katotohanan sa isang bagay, pero ang nakikita ko sa iyo is urong-sulong na i-withdraw ko ba or I want to retire dito sa sitwasyon na to, either to a work or a love life or any situation sa meron ka sa ngayon. Nandun ka sa thinking sa nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo, maaring handin na rin yung sitwasyon na nakikita ko dito na maaring magkakaroon ng pagmumulat sa inyo, no? Sa nakikita ko, and you will see the light. Sa iba sa inyo gano'n, and you will see the light, at maaring maninindigan ka na sa mga bagay sa buhay mo kasi maaring may i-release ka na, no? May mga abandonahin ka na isang sitwasyon o may mga ikakat ka na sa buhay mo to withdraw or to walk away talaga. Parang aalis ka sa isang sitwasyon or magkakaroon ka na ng clarity, no? Na ibalik yung dati mong competent, no? Sa nakita ko, may magkakaroon daw na hindi pagkakaintindihan or magkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yun. Sa nakita ko dito, either sa kasama mo sa trabaho, sa kapatid mo, sa karelasyon mo, sa family mo, ganyan. Mayroon ako nakikita ganun. Meron din ako nakikita na parang nagkakaroon ng, parang may nagkakaroon ng problema when it comes to territorial. Ganyan. May mga disagreement, battle, pati ng mata ko. May mga ganun nakikita. Expect the unexpected, no? Parang may nangyari ata. Ako nakita. May something revelation. Sa iba, there's a revelation or expect the unexpected, it will happen. Yan, maaring problema, maaring thinking for something to resolve, no? Ako nakikita. Maaring crisis. There's a distraction actually, ako nakikita, no? Na nangyayari sa buhay mo. Either to a love life, sa family, o sa relationship mo. Puro queen, oh. Ang dami mong queen. Ang dami mong queen talaga. 3. Okay, thank you. You have an idea. Ay, someone want to talk muna. Someone want to talk. Or may tao na naghihintay to talk to you. Ganyan. Someone want to talk. Either kapatid mong bata ito, or magulang, or babae. Babae o lalaki. Babae lalaki. Or sa iba naman sa inyo is nasa malayo, no? In a distance, maaring nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, isang probinsya, ganyan. Ako nakikita dito. And then, o kaya naman, oo, ganun. Parang makaka-receive ka ng text message or communication dito sa tao na to, no? Kasi someone want to talk. Maaring ito is related to a health or to a money. Sa nakita ko dito. And then, also, ang nakikita ko dito, parang may nag-iisip ng travel, no? Sa nakita ko dito. You have an idea to travel? Ako nakikita. Parang may thinking of traveling. And then also, may tao na naghihintay. Basta vice versa tayo. Kukuhanin ko yung mga nakikita kong energy. May tao na naghihintay. Tutok. Ganun. Paring may tutulungan ka rin or may tutulong sa'yo. Sa nakita ko dito. May pagtulong din ako nakikita. Tingnan nga natin. May pagpapayo. Bakit ang lungkot mo inside pero sa labas hindi?
Parang inside ang lungkot mo, pero sa labas, hindi mo pinapakita yung totoo mo nararamdaman. Okay, ibig sabihin is may mga tension pa talaga na hindi natatapos dito, no? Sa nakikita ko dito, nagkakaroon ka talaga ng sadness to move on or to release something in your life. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kasi parang you need or you must to let go something in your life. Talaga, andito talaga si releasing, ano? Andito rin si Boots. Pag matigas ang ulo, sabi nga, sabi parang tangin, no? Kasi yun mga, ano ba, nakakonect nga siya, eh. Oh. Yun. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, no? Sa nakikita ko dito, na mariresolbahan yung mga bagay-bagay. Pero kailangan mo syempre mag-action. Kailangan dito is magkaroon ka ng new directions in life. Kailangan confident. Kailangan alam mo yung pananaw mo sa buhay mo. To move on. Ganun ang nakita ko dito. May taong binubuli. May nambubuli. Sana walang nangyayaring physikalan. Siyempre, ayoko naman mangyari sa inyo. Nagkakaroon ng competition din, ano? Either ikaw mismo nagkakaroon ka ng competition when it comes sa inyong direksyon, o kaya sa trabaho mo nagkakaroon ng competition. Ganun. Parang may ganun ako nakikita. No, kaya may tao dito na hindi siya magpapatalo sa'yo. Ganyan. May tao din na ayaw magpatalo. Ay, namatay yung ating iPad, anak. Hindi na tayo nakabuo ng anak ko. Baba na. Ten of Cups. Please show me. Ay, patay tayo. Siya tamate. Siya nga na yo. Siya nga na. Anong galit pa, oh. Ay, the full, oh. Ibig sabihin, nagkakaroon ng movement sa iba, no? Or nagkakaroon na ng awakening. Very good to, no? It's good kung nagkakaroon na ka ng awakening. Ibig sabihin, meron nang magre-release, ano? Ibig sabihin, itong obstacle na to, kailangan ng lakwasan o malalakpasan nyo na. Aray ko, anak! Hindi ko makita. Diba? Ang ganda nitong card to, kasi sabihin ko, may tao dito, yes, nagkaroon talaga ng mga sadness or mga sad memories in the past na nakita ko dito. May mga sitwasyon na nagkaroon ng nangako at napako. Yan. Gumin anak. No? So, nakita ko dito. And sinasabi rin dito na you need to focus more to yourself. No? So, nakita ko dito. Or focus dito sa Ten of Cups mo. No? So, nakita ko dito. Kumbaga, kailangan mo ngayon ng bagong simula. Kasi we have the Fool. Kasi is the resetting or start from a basic, no? So, start in your beginning, you need to focus more to yourself. Kumaga, it's time to move on or to leaving the past situation, yung mga shadow works nyo, kung meron man o may mga past situation pa kayo na hanggang ngayon is-bit-bit nyo. No? Kailangan nyo is mag-reset. Diba? Alam nyo naman yung resetting, diba? The resetting kasi is yung, diba, zero siya. Ibig sabihin, yung parang bagong panganak ka, wala kang alam. Ngayon pa lang is pag-aaralan mo pa lang kung sino yung magiging kaibigan mo, kung sino yung magiging karelasyon. Mag-aaral ka pa lang magsalita, maglakad, yung mga ganun. Parang kang newborn person, ganun ang mangyari dapat sa'yo. You need to focus and let go the past. Be matured, no? There's a maturity or merong tao dito na no closure, ako nakikita, no? And then also, yun nga, set memories in the past, nakita ko dito, and yung mga broken promises from the past. Pero it's time to reset na rin, no? It's time to let go. Let go the past and it's done. Sa nakita ko dito, kailangan mo ngayon magkaroon ng transformation or it's time to awake, make a new beginning. And kailangan dito is change ng mga decision mo. Kung ayaw mo i-let go yun, change ng decision. Kailangan mo magkaroon ka ng self-evaluation o you need to be aware, no? Sa mga magaganap o mangyari sa buhay mo. And then, syempre, kailangan mong ma-learn from the past. Release ang mga dapat i-release. I-reset ang mga dapat i-reset. Ganyan. I-let go ang mga dapat i-let go. Let go the old version of you. Let go your old decision, system. Kung ano mga dapat mo i-let go at i-reset. Okay? Kailangan mo ngayon is manindigan. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng ma-align yung mga sitwasyon mo. No? Na may misalignment ka ata. Be creative to grow.
no? Balancing. Yan. It's time to decide, no? Ito yung decision making mo. Arigato namaste, God bless.